Ang Dallas Mavericks ay malapit sa tagumpay sa Game 2 ng NBA Finals. Medyo naging malapit sila sa Game 3. Sa Game 4, nakapasok ang Mavericks para sa kanilang unang panalo sa serye laban sa Boston Celtics. Sa paglalaro ng kanilang pinakamahusay na two-way basketball ng serye, lalo na sa first half, winasak ng Mavs ang Boston 122 hanggang 84 sa Game 4 na noong Biyernes. Ito ang ikatlong pinakamalaking margin ng tagumpay sa kasaysayan ng finals. Ang Mavs star na si Luka Doncic ay bumangon mula sa isang substandard na Game 3 at nagpahayag ng kritisismo sa kanyang laro, na umiskor ng 29 na puntos, 25 sa unang kalahati, naghatid ng 5 assist, nakakolekta ng 5 rebound at nagrehistro ng 3 steals. Nagdagdag si Kyrie Irving ng 21 puntos at 6 na assist. Naungusan ng reserba ng Dallas ang 54 hanggang 40 ng Boston. Si Derek Lively ay may 11 puntos at 12 rebounds, si Tim Hardaway Jr. ay umiskor ng 15 puntos at si Dante Exum ay may 10th mula sa bench para sa Mavs. Ang Mavs star na si Luka Doncic ay bumangon mula sa isang substandard na Game 3 at nagpahayag ng kritisismo sa kanyang laro, na umiskor ng 29 na puntos, 25 sa unang kalahati, naghatid ng 5 assist, nakakolekta ng 5 rebound at nagrehistro ng 3 steals. Nagdagdag si Kyrie Irving ng 21 puntos at 6 na assist. Naungusan ng reserba ng Dallas ang 54 hanggang 40 ng Boston. Si Derek Lively ay may 11 puntos at 12 rebounds, si Tim Hardaway Jr. ay umiskor ng 15 puntos at si Dante Exum ay may 10th mula sa bench para sa Mavs. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, baka pwede naman po pakipindot subscribe button pati na rin po notification bell para po palagi ka updated sa susunod ko video. Maraming salamat po. Gumamit ang Dallas ng 40 hanggang 14 run sa una at ikalawang quarter para sa 50 hanggang 25 lead. Kinuha nito ang 61 hanggang 35 abante sa halftime at pinalawig ang kalamangan nito sa 88 hanggang 52 may 18 minuto pasado, 3 na nalalabi sa ikatlong quarter at nanguna sa 115 hanggang 67 para sa pinakamalaking lead ng serye, 13-point margin dati. Iniwasan ng Mavs ang isang sweep, ngunit mayroon pa rin silang matarik na pag-akyat. Walang koponan na bumaba ng 3 hanggang 0 sa 156 na pagkakataon ang nanalo sa isang serye at 4 na koponan lamang sa sitwasyong iyon ang nagpilit sa Game 7 sa kasaysayan ng NBA noong nakaraang season. Itinulak ng Boston ang Eastern Conference Final sa 7 laro matapos matalo ang unang 3 sa Miami ngunit natalo sa Game 7. Ang mga numero ng serye, sa palagay ko naiintindihan nating lahat kung ano iyon, sabi ni Kidd tungkol sa depisit ng serye at kontekstong pangkasaysayan. Kaya, hindi gaanong kami ang mag-harp niyan kundi ang pag-unawa na kailangan naming maglaro ng 48 minuto ng aming pinakamahusay na basketball, Biyernes, at iyon ang pinag-uusapan namin. Si Tatum, 15 puntos, at Brown, 10 puntos, ang tanging Celtics na gumawa ng higit sa isang shot sa unang kalahati, at ang Celtics ay umiskor ng season low para sa mga puntos sa kalahati, 35. Nakashoot ang Boston ng 36.3% mula sa field at 34.1% sa three-pointers. Ito ang unang pagkatalo sa playoff ng Boston mula noong ika-9 ng Mayo, na nagtapos sa kanilang 10-game winning streak. Ito rin ang kanilang pinakamababang score na laro at pinakamasamang margin ng pagkatalo ngayong season. May pagkakataon ng Celtics na isara ang serye sa kanilang tahanan sa Game 5 Lunes, 8:30 p.m. ET, ABC. Sinisikap nilang mapanalunan ang kanilang unang kampyonato mula noong 2008 at ika-18 sa pangkalahatan, na makakasira ng pagkakatabla sa Los Angeles Lakers para sa karamihan sa kasaysayan ng NBA. Huwag mo kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.